Hello guys, so may Starcol reefer unit tayo dito na ganito ang display. Bali nakahang siya. So every time na sinubukan natin din ito na i-reboot, pero ganun pa rin yung result ano. Kaya chinek na natin ito, binuksan at tiningnan yung mga connection sa loob. Agad natin napansin na yung controller hindi siya nagpa-power on mismo. Kaya chinek natin kung meron siyang power supply. So meron siyang AC tsaka yung DC na pang backup. So meron naman tayong voltahe na nami-short at pati yung sa DC niya mini-short din natin yung sa battery. So meron naman tayong nami-short dito na 12 volts. At next na ginawa natin, chinek natin yung connections na communication cable. Baka sakaling maluwag lang. Pero walang pagbabago, kaya ang next na ginawa natin, tinanggal natin yung mga connection at papalitan natin ito ng controller. So since wala naman tayong data na nakikita dahil walang ang display, so alamin lang natin yung set point, tapos yung container number ano? Kasi yung pagpalit ng controller na to, lalo na sa Starcol, madali lang naman. Kailangan mo lang palitan yung mga parameters sa mga sensor, sa mga bulb type, parang ganon. Dito natapos na natin ikabit at i-switch on na natin ito para malaman natin ano yung resulta. So pagkabit natin ito, kusa na siyang magra-run yung program ano, mag-initialize sa user panel. Ang importante lang, wag na natin i-disrupt yung programming niya o wag na natin i-switch off ano, baka magka-corrupt yung file. Kaya hintayin natin matapos yung pag-program niya. Kalagitnaan ng pag-setup niya ng program, so napansin natin na nagbi-blink na yung LED. Kaya napasigaw rin tayo dito. After makumpleto na yung pag-run ng program niya, so meron tayong alarma dito na real-time clock tsaka yung configuration bulb type ano. So ito yung kailangan palitan natin tsaka yung container number pati yung set point. Kailangan natin pumunta dito sa service, tapos doon sa may configuration. So i-enter natin ito at i-input dito doon sa may container yung container number niya. After natin matapos yung container number niya, so wala na tayong babaguhin dito no. Yung phase detection niya dapat naka-auto. Tapos yung IPSC type, so wala tayong babaguhin dyan. Tapos itong low pressure type tsaka yung high pressure, so ito yung sensor. So since naka-NSK naman, wala na tayong babaguhin dyan. Tapos yung control type, so none lang ano, kasi hindi naman siya CA. At sa set point naman, dito tayo pumunta sa may operation niya. So nakalagay na ito sa negative 18 since nung pinalitan natin yung container number. Kasi nga naka-online ito, kaya kusa na siya nag-adjust. At dito naman sa program, so walang active program ano, so nang ilagay natin. Since water cooled ito, so nilagay natin dito yes. At yung sa bulb naman, bago kasi ito, kaya version 3. At para ma-confirm natin kung tama ito, since wala naman tayong reference dahil di natin ma-access dati yung display, maghanap tayo sa ibang container na kapareho sila ng balbula. So may nakita tayong container na kapareho. So ito yung bulbs na nasabi ko. So EEB ito ano. So since pareho sila, chinek natin ito, yung setting ng bulb type niya. At na-confirm natin na version 3 nga. Kasi nga mayroong ibang version ng bulb katulad nito no. So ito version 1. Magkaiba sila in terms of operating principle. Pero same sila ng voltage. At since na-confirm na natin na version 3, so nilagay na natin ito sa version 3. After mag-success yung repair natin, so yung lumang controller, kailangan natin itago kung sakaling hingin nila no, para makuha na ng data. At hindi pala lahat ng reefer pwede natin palitan ng controller. Lalo na yung pang special reefers na nag-undergo ng cold treatment. Kasi may mga days yan sila na limit na minomonitor. So kailangan na ng data. So bago tayo magpalit nun, kailangan mo natin na magpaalam sa opisina o yung sa reefer department natin bago natin palitan ng controller. Kasi maaari siyang ma-reject pag hindi siya umabot dun sa required treatment time niya. Kaya kailangan mo natin ito ipagpaalam. So hanggang dito na naman na guys at maraming salamat.